Pangarap lang makabuo ng 100,000 piso. Totoo. Oo, sige nga. Especially mga kababayan natin OFW. Di ba, isa yan sa mga milestone. Yung tipong pagka nakabuo ka ng 100,000, parang saya-saya na natin. Meron akong 100,000, merong emergency fund. Hindi ganon. Pero yung mga mayayaman, para lamang bigyan ng iisipin yung mga kung kanino sila nabubisi, kaya mo nilang sunugin, yan 5 milyon na yan para sa acceptance fee lamang ng mga abogadong hihay. Di ba? Ganun ko katindi dito mga kababayan. Ayun na nga, punta na ho tayo. Dito sa mga nagkalat na video, itong si Atty. Ferdinand Pasio. Ito, si Atty. Ferdinand Pasio, ito kasi kasuhan mo eh. Ito, inahamon ka na eh. Ba't kasi hindi yung mga nangahamon sa'yo na kasuhan mo sila? Hindi yun ang pinagkakasuhan mo. Pinagkakasuhan mo yung mga vlogger. Kaya ka talaga, ito, Atty. Ferdinand. Akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento. Cyber libel, Atty. Ferdinand Pasio. Cyber libel yan. Cyber libel yan. Beijing, Senator Risa Ontiveros, sina-cyber libel ka. Meron daw siyang nalalaman. Personal na knowledge niya. Trip mo daw yung mag-tamper ng ebidensya. Base kay Atty. Ferdinand, di sa akin. Siya nagsasalita dyan, siya. Sen Risa, kasubuhan nyo na to, Sen Risa! Naklanto ko, ayan, Anong sabi nitong si Atty. Ferdinand? Anong sabi niya? Ano sabi niya? Ugali talaga. Ito. Ano sabi niya? Okay. Meron akong alam kay Risa Ontiveros na hindi marites. Personal knowledge. Ugali talaga ni Miss Risa Ontiveros na mag-tamper ng witnesses. Ikikwento ko sa inyo. Cyber libel ka. Senator Risa, meron tayong ebidensya. Ito, video na to, ebidensya kay Atty. Ferdinand Pasio. Senator Risa, ako dito sa isa na to, kasuhan mo na, ito na, hinahain ko na sa'yo, si Atty. Ferdinand Pasio. Kasuhan mo, mahilig ka lang. Ito, Sen Risa, mahilig ka raw mag-tamper ng evidence. Ako, di ako naniniwala dyan. Diba? Di ako naniniwala dyan. Kasuhan mo tong si Atty. Ferdinand Pasio. Huwag yung mga vlogger pinagkakasuhan. Abogado, banggain mo ito. Sa tingin ko, yung kumuha ng acceptance fee mo, pag nakita tong si Atty. Ferdinand Pasio, maiihi sila sa pantalon nila. Siguro kasi sa Atty. Ferdinand Pasio, dun sa mga sasampahan, kaso nakita ng law firm, teka. Ferdinand Pasio to. Hindi to pwede, yari tayo. Di ba nakita niya? Ito na mga sasampahan namin. Mga cyber libel case. Pupunta sa law office. Meeting sila. Sino ba sasampahan nyo? Sige nga. Latag nyo sa amin sino? Kabanat Bike, Reset, Atty. Trixie, Atty. Ferdinand Pasio. Nakita ng law firm. Atty. Ferdinand Pasio. Di pwede yan. Mas mataas ang acceptance fee natin kung may kalabang abogado. Hindi, pero mabigat tong aligasyon na to, Mga brad, mabigat tong aligasyon na to. Senator Risa. Hindi ka pala, aktivista ka. Aktivista Risa. Eto na. Eto malinaw to. Nagsusumigaw ang ebidensya natin dito, madam. Cyber libel case natin to. Di ba? Hinanap ko na para sa'yo. Ito ang nagsusumigaw na ebidensya na talagang kasuhan mo yung si Atty. Ferdinand Pasio. Tignan ko kung ano mangyayari dyan sa kaso na excited tayo. Tuloy mo, Atty. Ferdinand. Paliwanag mo sa sambayan ng Pilipino yung nalalaman mo. Atty. Ferdinand, pasok. You remember noong time ni Pangulong Duterte, yung si Tian, yung nabaril ng mga pulis. Yun. Tian de los Santos. Of course, I believe, let me make myself clear, I believe na dapat parusahan yung mga pulis yun. Actually, General Abayalde, I did not take the case. Kasi talagang guilty para sa akin. I can say that now kasi convicted na naman sila. Para sa akin, indefensible yung posisyon
noong mga pulis. Nonetheless, ganun pa man na may kasalanan yung pulis, it should let justice take its course. Anong ginawa ni Ms. Riz Ontiveros? May mga witness, dalawa minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya. Nako, cyber libel na naman yan. Senator Risa, parang pinapalabas nitong si Atty. Verde, kidnapper ka. Parang pinapalabas niya, kinuha mo daw eh. Kasuhan mo na yan. Ano ba hinihintay? Senator Risa, kasuhan mo na si Atty. Verde Topacio para matapos na yung ano na yan. Matagal ka nang binabanatan yan, di mo pa kinakasuhan. Issue pa lang ng formally, magkalaban na kayo niyan. Ano ba nangyari dun sa Lover? Hindi tinanggap si Atty. Anong ginawa ni Ms. Riz Ontiveros? Oo. May mga witness, dalawa minor, kinuha niya sa pamilya at itinago niya Nako, para turuan niya kung anong sasabihin. Which, baka sasali niya sa quiz bee, tapos siya ang magiging coach. Ikaw naman, Atty. Verde. Di ba baka, ako, benefit of the doubt, yan. Sinasabi ko sa inyo eh, ayaw maniwala ako. Senator Risa, ako bibigyan kita dito sa video. Benefit of the doubt. Ito naman si Atty. Verde, malisyoso ka. Kinuha niya yung mga bata, tinago niya para turuan niyang mag-spelling. Ilalaban niya sa spelling bee, quiz bee. Siya ko. Di ba? Yun ang pakay. Walang hindi siya nag-coach ng kung ano-anong testimonya. Tinuruan niya, sama, ganito gagawin. Masyadong malisyoso. Sen Risa, kasuhan mo na yan si Verde Topacio. Gagalit na din ako dyan. Sinisira ka ako, benefit of the doubt. Basta ako dito, Risa ako. Risa tayo. Benefit of the doubt ang tawag dyan. for me, is objectionable. Kaya na-involve ako, the father of one of the witnesses went to us. Meron kaming grupo. Yung Citizens Crime Watch, nandyan yung aming Pangulo. Nandiyan na ba si Mr. Magpantay is here. Pantay siyang national president namin ng Citizens Crime Watch. Lumapit yung tatay sa amin, nagpatulong kasi ayaw daw ibigay ni Riz Ontiveros yung anak niya. Siya malisyoso. Ayaw ibigay yung anak ni Senator Risa kasi hindi pa to pa surety nila. Benefit of the doubt, di ba? Sen Risa, pinagtatanggol na kita dito ha. Gagawin mo na lang, kakasuhan mo na lang yan. Yun na lang ang akin dito sa PH Update. Bigyan mo naman ako ng konsuelo di Bobo. Kasuhan mo si Verde Topacio para matapos na itong usapan na to.